Eto panoorin natin 'tong ano, 'tong tawag dito, abomination ng, 'di ba merong LGBTQIA, 'di ba? Dati LGBT nga lang 'yun, eh. Actually, ang pinakauna niyan, LGB lang talaga, lesbian, gays, and, bisexuals. Dati nga LG lang talaga, eh, 'di ba? Lesbians and gays, sinama lang yung B, 'di ba? So, LGB. Actually, so ang nangyari nadagdagan ng T, 'di ba? LGBT, dinagdag yung trans at saka yung bi. Tapos ngayon, nadagdagan ng LGBTQIA, 'di ba? Tapos nagkaroon ng plus, eto. Kasi yan, yung mga hindi mo maisama kasi napakadami mong pwedeng isama, eh. So yung lahat, everybody else is represented by plus. Ganon, yun ang logic doon. So lesbian, gay, bisexual, transgender, meron pang mga mga queer, meron pang mga pansexual, meron pang mga I don't know, polyamorous, meron pang mga tawag dito, mga ah ang dami, eh. Yung mga sinasama pa nga nila yung mga ano, eh, yung mga furries, mga gano'n. So, yun yung plus. Yung iba nga sinasama yung ano, eh, yung P, 'di ba? Which, pedophile. Sinasama nila yun pero may mga nagre-resist do'n. Pero merong ibang movement gustong isama yun, 'di ba? So, ngayon itong, isang, tawag dito, isang congresswoman ba 'to sa Canada or what? Ano yun natin, panoorin natin. So, Prime Minister Carney. teka, okay. So, ito yung panoorin natin 'tong, si itong Canadian MP. Ano ba yung MP? Basta yun. Anong MP? Nalimutan ko. Alam kong MP military police, eh. Mukhang hindi naman siya militar. Teka, alamin natin mamaya yan. Panoorin natin 'to. Is cutting $7 billion between Indigenous Services Canada and Crown Indigenous Relations. They provided $0 to deal with the ongoing genocide of MMIW G2S LGBTQIA+. This is a 'Di ba? So ngayon in-update niya na yun na yung bago ngayon. MMIWG2S LGBTQQIA+. 'Di ba? abhorrent. Teka. This is callous. Socialist Canadian lawmaker Leah Gazan drew gales of mockery for showing just how woke she is by casually dropping an absurdly long 16-character LGBTQ acronym. Ang pinagtataka ko dito, sino yung nagdadagdag, 'di ba? Sino ba yung namamahala ng mga pangalan na 'yan, 'di ba? Sinong nag-approve na kailangan, sinong nagsabi na, ano na 'yan, hindi na sapat yung LGBTQIA. Meron ba silang internal memo para ipalaganap yung desisyon na 'yon? O wala lang, gulatan na lang, 'di ba? Tingnan natin. Speaking at a press conference, Gazan uncorked the new ultra-lefty term while bemoaning $7 billion in budget cuts to a pair of federal Indigenous departments. Tingnan niyo mamaya kung anong ibig sabihin nun, ha? They provided $0 to deal with the ongoing genocide of Genocide. So she's claiming na merong genocide na nangyayari dito sa MMIWG2S LGBTQIA+. 'Di ba? Genocide ibig sabihin inuubos sila, 'di ba? MMIWG2S LGBTQIA+. Ang tanong totoo ba 'yun? 'Di ba? Minsan kasi let's see, panoorin natin. She said with a totally straight face and impressively totally straight face. without so much as looking down in her notes. The 16 characters Oo nga, kabisado niya, hindi siya nakatingin sa Código. Ako nakatingin ako sa Código, eh. for missing and murdered Indigenous. Ayan, yan ang ibig sabihin. Missing and murdered Indigenous women, girls, and two-spirit, lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, questioning, intersex, and asexual. Plus, yung sinabi kong plus kanina, yun. Kita mo ha?
if you're missing and murdered, 'di ba? Pag napatay ka, yung mga na-disappear, 'di ba? Ibig sabihin LGBT ka na ngayon, 'di ba? Ganun ba 'yon? O kailangan maging indigenous ka, 'di ba? Maging indigenous ka muna. And dapat woman ka, indigenous woman. Paano kung missing and murdered indigenous man ka? Eh di hindi ka kasali, ganun. Hindi ka nakasali. O kaya kung ano ka, kung let's say, of course, basically sa totoo lang ang ibig sabihin lang naman yan yung everybody else except straight and white people. Hindi na lang nila kasi paanuin paiksiin. That would be the ultimate definition nitong mga alphabet nila, 'di ba? So kung sabihin mo na lang nila na straight and white people, di S and WP, 'di ba? Kumbaga except S and WP fixes everything, 'di ba? Hindi mo na kailangang i-update. 'Yun na 'yun, 'di ba? Kasi 'yun lang naman talaga ang inaano nila yun lang naman talaga yung hindi nila sinasali yung mga straight and white people. So itong ang nakakatawa kasi dito, 'di ba? Missing and murdered. Di ba, nanahimik ka, napatay ka na nga, naging LGBT ka pa. Tapos girls, paano kung boy? 'Di ba? Paano kung boy? Two-spirit. Actually, yung two-spirit nga, hindi na, hoax lang naman yan. Wala naman talagang two-spirit 'Di ba? Ang sinasabi kasi nila dyan, yung parang sa oral traditions ng mga Native Americans, mga Indians. Sa Canada kasi may mga ganun din hindi lang naman sa Amerika So, yung mga Native Americans na yun, meron silang paniniwala na tinatawag nilang two-spirit. Two-spirit. But, the thing is, yung two-spirit, they, sometime in the 90s, kasi ibig sabihin nun, ibig sabihin kasi nun is, parang paano nga ba? Kumbaga sa isang katawan meron kang dalawang espiritu. Teka, tanungin natin si Grok. Ayokong magkamali Tanungin natin. But ang alam ko lang is yung spiritual na tradition na yon, ginawa nilang basis para maging basically transgender kumbaga in-interpret nila yon as naniniwala yung mga Native Americans na pwede kang maging fluid, yung gender fluidity, na pwede kang tawag dito, mag-identify as woman and man na pabalik-balik kasi two-spirit ka, isang babae, isang lalaki. Ganon. Which is hindi naman ganun talaga yung ibig sabihin nun. 'Di ba? Teka, hanapin natin yung ibig sabihin ng two-spirit. Teka. Kuha tayo ng Grok. Maano pa naman Man. Oy, teka. Allow. Okay. What is the real meaning of the two-spirit idea among Native Americans? Not the woke meaning. It's a modern 1990 term. A group of native gay and lesbian folks at a conference in Winnipeg coined Two-Spirit as a pan-Indian umbrella to replace the old colonial slur birdash, which basically meant kept boy or male prostitute. Pre-colonization, lots of tribes had third gender or gender variant roles, men doing women's work, women doing men's, or special ceremonial spots like healers, name givers, or mediators. These weren't one thing across all native cultures. Some tribes revered them as spiritually powerful, others less so. Each nation had its own word. Ang haba naman. Teka. Tell me the short
definition. I just need the core idea, okay? The core idea is that reality has layers, and the real power comes from understanding which layer actually controls what you care about. So was there a real term called two-spirit in Native American culture, or was it just invented in the 1990s? No. Two Spirit was invented in 1990. A group of native LGBTQ people coined it at a conference in Winnipeg, Canada, to replace the offensive old term berdache and Oh, see? Hoax lang 'yon, 'di ba? Hindi talaga 'yun yung ibig sabihin. So gawa-gawa lang nila yung two-spirit. 'Yun lang naman ang gusto ko malaman sa grok. Okay? So, itong sinasabi nila na yan, so sinama nila na two-spirit, tapos gagawin nilang isasama nila dun sa tawag diyan sa wait. Tapos gagawin nilang kasama dito sa kung ano mang tawag na yan, sa acronym na yan, 'di ba? So, dun pa lang, etong lesbian, gay, okay, legit yan, di ba? Legit yan. Itong bisexual tsaka transgender, sa totoo lang, wala namang kinalaman yung ano eh. Yung bisexual nga, hindi mo nga alam kung ano yun, kung totoo, kung ano ba talaga yun eh. Parang gay and lesbian lang naman din yun minsan eh. Di ba? Yung transgender, iba, that has actually, sa LGBT community, may mga ibang tao diyan na gustong ihiwalay yung lesbian, yung LG doon sa BT. Kasi ang sinasabi nila, wala naman kayong kinalaman sa pagiging lesbian. Kasi yung ibang-iba yung idea ng lesbian at saka gay sa pagiging transgender. Yung mga concerns ng lesbians and gays are very different, vastly different sa concerns ng mga transgender. Okay? Kasi ibang-iba yung definition nila. So, yun. Itong queer, kahit kung sino mang tanungin mo, you ask 5 people what is the meaning of queer, you will get 5 different answers. Nobody knows what it is. 'Di ba? Questioning ka pa lang. Hindi ka pa nga hindi ka pa nga sigurado kung bading ka o hindi. Kasama ka na. 'Di ba? Paano 'yun? Itong intersex is ano 'yan? Natural phenomenon 'yan. Nangyayari 'yan biological. So minsan while forming in the womb as a fetus, nagkakaroon ng anomaly yung development ng genitals and reproductive system nung bata. And sometimes gumugulo 'yun. So yung biologically na babae may chromosomes ng XX. Ano sila, parang minsan madami siyang variations eh. It could mean yung chromosomes and the hormones are fucked up, or yung physical na itsura lang yung nakikita, 'di ba? Like let's say, yung katulad nung madam, yung naging ex ni Chris Bakula, kung naalala mo, 'di ba? Yun, feeling ko intersex yun eh. Kasi parang babae siya pero meron siyang enlarged na clit na mukhang penis. So, feeling ko baka lang naman. So, may mga iba't ibang variations yung intersex, pero they exist. And it doesn't, sa totoo lang, hindi ko nga alam kung bakit kasali sila diyan eh, 'di ba? Kasi hindi naman sila, yung iba doon, hindi naman sila bading eh, hindi naman sila bakla, hindi naman sila tomboy. Intersex lang talaga sila, 'di ba? Kaya nga merong intersex group dito sa Pilipinas. Yung leader nun, feeling ko okay siya eh, kasi ibinubukod nila yung sarili nila doon sa LGBT+. Kasi
he recognizes na iba yung kailangan nung grupo nila, 'di ba? Alam nila na hindi 'yun, wala silang kinalaman dun sa mga kabaklaan at sa pagiging transgender, 'di ba? Hindi 'yun ang concerns nila. Kasi usually ang gays and lesbians, ang isang concern niyan is yung same-sex marriage, 'di ba? Yung transgender, pwedeng concern din nila 'yon, pero kung kasi yung ibang transgender, they're gays, 'di ba? Mga bakla o kaya lesbian na 'yon to begin with, but ang difference is they push it to the next level and they live as the opposite sex. Yung iba nagpapa-sex change, 'di ba? Nagpapa-reassign ng genitals. Pero ngayon, ibang-iba 'yun, 'di ba? Yung mga pag-re-reassign ng genitals at saka yung let's say, yung pagpayag na ilalaban mo na pwede kang gumamit ng bathrooms ng opposite sex, yung mga typical na bakla, hindi nila problema 'yun eh. Hindi naman nila pinupush 'yun eh. 'Di ba? Yung mga katulad ni Tito Boy, ni Boy Abunda, I don't think he was pushing for that kasi tingin ko I don't know. Wag na natin gamitin si Boy Abunda kasi hindi ko naman alam kung anong thoughts niya diyan. Okay? But for let's say yung mga bakla dati, mga panahon ng 90s, panahon natin, hindi naman nila problema 'yan. Wala akong narinig kahit isang bakla dati na parang gusto kong mag-CR sa CR ng babae. 'Di ba? Lalo na yung mga bakla na hindi nagko-cross dress, 'di ba? And the same thing with the lesbians, 'di ba? Kahit gaano ka-butch yung lesbian dati, hindi naman sila gustong pumunta sa sa panlalaki. Even the trans men ngayon, tingin ko hindi naman sila parang ayaw din nila eh. Feeling mo ba si Jake Cyrus gustong pumuntang mag-CR sa CR ng lalaki, 'di ba? May nagtanong na ba sa kanya noon? Anyway, I don't know, but if you ask me, malamang if I have to guess, malamang hindi niya rin gusto 'yon. Ang narinig kong sagot nila diyan, I think si Ice Sigera, ang sabi niya, di bali na lang, hihintay niya, parang pipigilin niya na lang hanggang sa makauwi siya, doon siya magsi-CR. 'Di ba? So ibig sabihin ayaw niya rin, 'di ba? So, 'yun. Itong intersex and asexual, 'di ba? Yung asexual, di ko nga alam kung anong definition nila diyan eh. 'Di ba? Asexual? Never mind. Anyway, this new term is is mocked thoroughly and I think deservingly kasi just for being ridiculous and unhinged, di ba? Women, girls, and two-spirit, lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, questioning, intersex, and asexual, with the plus sign encompassing any other gender identity not covered by the nearly paragraph-long initialism. The gigantically long acronym is used by the Canadian government to highlight rates of violence against Indigenous women and girls. Gazan later took to X to tout her appearance at the press conference, in which she scaled back the acronym to the Canadian standard, 2S LGBTQQIA. Okay, so meron talagang standard, 2S LGBTQQIA. Sa kanya, dinagdagan niya. Okay. Plus. She was immediately mocked online, even locking down comments on her X post to prevent the ridicule from spreading. New super strong suggested password just dropped, one user wrote. The real stumper here is that they seem totally pwede nga gawing password yun. Unaware of how ridiculous they sound, another commenter mocked the far-left lawmaker. Is that an acronym for something, or did she just have a stroke? A third inquired. The lefty MP faced controversy in 2022 with an X post baselessly and incorrectly claiming the U.S. aid being sent to Ukraine was being sent to anti-Semitic, neo-Nazi, and fascist militia.
The Ukrainian Canadian Congress asked for a retraction and apology, which Gazan did not provide. The MMIWG2S LGBTQIA+ fiasco also isn't the first time Canada has gone viral for making up a mouthful of an acronym to represent the gay and queer communities. In 2017, the Elementary Teachers Federation of Ontario went viral. LGBTTTIQQAAPP. Grabe. For a flyer advertising a LGBTTTIQ Lesbian, gay, genderqueer, bisexual, demisexual. Ano yun? Transgender, transsexual. Diba? Two-spirit. Yung kanina sinabi ko, intersex, queer, questioning. Diba questioning? Asexual, allies. LGBT na rin yung allies. Ibig sabihin ng LGBT parang straight ka pero sinusuportahan mo sila. Naniniwala ka dun sa ideology nila. QQAAPP Inclusiveness Training Sexual, polyamorous. Session. That acronym stands for lesbian, gay, genderqueer, bisexual. Polyamorous, ibig sabihin nun, ano ka, ayaw mong matali sa isang partner lang. 'Di ba? So you can be straight and be polyamorous. Straight ka talaga, 'di ba? Pero dahil polyamorous ka, mahilig kang kumbaga hindi mo nililimit yung sarili mo to have sexual partners, 'di ba? Kahit kung may polyamorous community, yung iba sinasabi 5 yung asawa nila, they cohabitate na parang 8 sila doon, tapos lahat sila mag-asawa, 'di ba? 'Di ba? Paano naging ano 'yun? Paano naging LGBT 'yun eh? Ano sabi ni Madam? Even though they are different, their interpretations and opinions are also different. Exactly, 'di ba? Kahit sila hindi nila alam kung anong ibig sabihin ng mga 'yan eh. They just go along with it and with the belief na tama sila. It's faith. It is religion. It is religion. 'Di ba? Kasi again, kung tatanungin mo kung ano yung queer at saka itong asexual and also ask them kung anong pinagkapare-parehas nito, bakit sila nasa isang grupo, because if you really think about this, these people have nothing to do with each other other than the collective rejection of the supposed power and privileges ng mga white na straight. That's all it is. 'Di ba? Kaya dapat ano na lang nila eh, white W and S and W straight and white people, S and WP. 'Di ba? Except S and WP. Yun na lang. O kaya SWP. Demisexual, transgender, transsexual, two-spirit, intersex, queer, questioning, asexual, allies, pansexual, and polyamorous. That's the crazy world of the ultra woke, 'di ba? And parang you just laugh at these people while they're in Canada, but ano 'yun? These ideas are repeated here. Meron ako mga ilang natatambayan, lalo na dun sa mga artist circles. Ano sila? They're really into this. Dinadala nila dito yung mga ganyang ideas. And these are artists, 'di ba? These are people who work in media. These are people who create art for products, for companies, 'di ba? Yung mga corporate, these are people who work in corporations, in call centers, 'di ba? Mga ganyan, in office spaces, in advertising, 'di ba? And slowly but surely they are
they are spreading these ridiculous ideas to everyone. And yun ang ano yun ang isang yun ang isang nangyayari diyan na if you don't speak against it, if you don't fight it, then the ano the goal kasi ng mga leftist na ganito, ng mga progressives is to change the culture. 'Di ba? Kasi we have culture that rejects these beliefs. And paano magiging normal to? Yun, gusto lang maging normal yung ganitong mga klaseng kaisipan mga polyamorous. Masarap isipin yun Putya, wala akong lahat asawa ko okay lang. 'Di ba? Okay siya kung ikaw lang. Paano kung lahat ganun? What kind of community, what kind of society will that make? 'Di ba? Okay lang kung I think society can still thrive kung merong mga maliliit na pockets ng mga ng mga baliw 'di ba? Pero pag lahat naging baliw na, that's the problem. Nung sabi na yan, madam, why do I bakit English Tagalog ang type ko? Eto, oo nga ewan ko pa anong ginawa ng YouTube, 'di ba? Teka, baka may setting dito. Reactions, timestamps. Hindi ko rin alam, biglang nagkaganyan 'yan. Parang may auto titingnan ko yung sa setting siguro baka meron. Anyway, so that's why talking about these things, no matter how ridiculous they are, you need to fight them, 'di ba? Kaya itong si Nico David, siya itong 'di ba? Tignan mo si Nico David, meron akong napanood na video niya kanina tungkol dun sa kahapon na video niya tungkol dun sa nanalong transgender sa women's marathon. Tapos binawi, 'di ba? So ano 'yun so ang posisyon ni Nico is disagree siya doon, 'di ba? Disagree siya. Pero ang sinasabi niya, hindi pa kaya siya disagree kasi hindi pa daw ready yung mga Pilipino, 'di ba? So pero hindi siya naniniwala na pwedeng maging babae ang lalaki at lalaki ang babae just by kasi yun ang gender ideology Pero ang sinasabi niya, dadating din tayo diyan. Ano? Kaya isa sarap batukan ito si Nico David Kung hindi ka naniniwala, hindi dapat against ka doon. Kasi minsan dapat daw ituro 'yon. Ano ituturo? Mali nga. Bakit mo ituturo yung mali? 'Di ba? So yan minsan ang problema sa mga and ganun yun ang sinasabi ko na pag hindi mo pinag-ingatan, pag hindi mo pinag-aralan yung mga kawirduhan na ganyan, magiging ganyan yan. Si Nico David na yan, si Nico David na to. I'm talking about Nico David. Hindi tambay na dyan, na nagusgusin, na taong grasa, hindi ganun. 'Di ba? Kahit siya nalilito So, that's a problem. I think that's a problem. Tapos meron pa siyang platform. Kaya sabi ko, dapat ako yung hinahamon niya kasi si Gabe Pineda. Sabi ko, akong hamunin niya. Para para mapulbos ko ang Nico David na yan. Okay. Lipat. Ano pa to? Ito medyo parang itong ABS-CBN, isa pa yan 'di ba? Yan sinasabi ko, yung mga artist na kilala ko, mga writer, mga illustrator, yan. Sila yung mga nasa ABS-CBN. Sila yung nagsasabi, tumatawag kina Vice Ganda ng She, 'di ba? Dito kay Mimia. You have nothing against these people, but they're actually sa totoo lang si Vice Ganda hindi naman niya sinasabing tawagin siyang she Itong ABS-CBN ang makulit, 'di ba? Sila yung they're putting it tawag dito amongst themselves. Kumbaga sila na yung nagkukusa. I never
heard the Vice Ganda na sabihin nila, ano, she ang itawag nyo sa akin, ha? Hindi ko pa na, sa totoo lang, yung opposite pa nga yung ano yung narinig ko sa kanya Yung wala siyang pakialam kung anong itawag nyo, kung he or she siya. 'Di ba? But and still, ABS-CBN continues to put it upon themselves na gumamit ng female pronouns para sa mga bakla. Itong si Mimi yan, hindi ko naman narinig na na transgender siya. Alam ko bakla siya. Iba kasi yung transgender sa bakla. 'Di ba? Ang transgender kasi naniniwala sila na bakla na kung lalaki siya, kung lalaki ka, naniniwala siya na babae siya talaga. 'Di ba? 'Yun ang pinagkaiba. Yung bakla, lalaki siya, alam niyang lalaki siya, pero gusto niya rin ay kapwa lalaki. 'Yun yung bakla. Yung transgender, maaring gusto niya rin ng kapwa lalaki, pero naniniwala siya na babae siya. Yung bakla, may gusto siya sa kapwa lalaki, pero alam niya na lalaki siya. Okay. And Mimi yan, hindi ko naman siya narinig na tawagin niyo akong she. Si Aura, oo, 'di ba? Pero ito, I don't know kung transgender si Mimi yan. Itong isang balita